Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong talakayin ang matagal ng issue kung kailan ba magkakaroon ng no visa entry ang mga Pilipino dito po sa bansang Japan. Napag-uusapan muli ang topic na ito dahil sa nabalita ang pagbabago ng processing time ng tourist visa application sa Japanese Embassy dahil po sa dami ngayong Pinoy na nag-a-apply po. Nilimitahan po ng Japanese Embassy ang tinatanggap nilang tourist visa applicant daily dahil sa di na rin po siguro nila kayang i-process ang sudden volume increase ng applicants po sa ngayon. Kung ganitong di na rin nila nakakaya ang sudden increase ng mga applicant, bakit nga ba di pa nila simulan ang pagkakaroon ng no visa entry sa Japan ng mga Pinoy tulad po ng ginagawa nila sa ngayon sa ibang ASEAN country? So, malapit na nga ba nilang gawin ito? Ano-ano ang maaaring dahilan kung bakit masasabing gagawin na nila ito? At ano-ano din ang mga dahilan kung bakit maaaring maalintala pa? So, ito po ang tatalakayin ko sa video na ito. So, watch this video until the end po. So, number one reason kung bakit maaaring gawin na ng Japan government ang no visa entry para po sa mga Pilipino ay ang pagtaas po sa ngayon ng bilang ng mga pumapasok na Pinoy tourists po dito sa Japan. So, tingnan po natin ang data for last year 2024 po. Ang nakikita nyo pong graph sa picture na ito, so yan po ang data for year 2024. So ayon sa data na ito na inilabas po ng Japan National Tourism Organization or GNTO, umabot po sa total na 818,700 na Pinoy ang pumasok last year 2024 lamang. So compare noong year 2023 na nasa 622,293 katao, tumaas ito na mahigit 200,000. Ngayong year 2025, tinatayang baka umabot daw ito sa 1 million mark for the first time. So sa dami lang nag-a-apply ng visa sa ngayon, overloaded po ang Japanese Embassy sa pag-process nito at hindi nila kayang ilabas ang result tulad po ng dati. So kung lalong dadami pa, talagang mahihirapan po sila at ang pagkakaroon ng no visa entry ay makakatulong po ng malaki para din po sa kanila. Then one advantage din po ng pagkakaroon ng no visa entry ay lalong lalaki po ang volume ng mga papasok na Pinoy tourist po dito sa Japan. So resulting po sa pagtulong po sa mga local businesses, airline company at mga travel agency po. So yan po yung number one reason. Then number two reason po ay ang pagiging maganda at malakas na bilateral relationship po ng Japan at Pilipinas. So for a long period of time, ang relationship po at partnership ng dalawang bansang nabanggit po ay masasabing napakaganda until now. Ang bansa natin ay nagiging key partner din po ng Japan, both in trade, investment at pati na din po sa mga regional security po sa ngayon. Marami din ang ginagawang tulong ng Japan sa economy po ng Pilipinas by doing many projects po, lalo na sa infrastructure ng Pilipinas po sa bansa po natin. Dahil sa maganda ng relationship na ito, masasabing isang factor din ito na makakatulong po sa pag-implement nila ng no visa entry para po sa mga Pilipino. Then another reason po ay yung number 3, the last reason po ay kung saan maaaring isagawa na nila ang no visa entry para po sa mga kababayan po natin ay ang visa policy ng Japan para po sa mga ASEAN countries po. Sa ngayon ginagawa na nila ito sa ibang bansa na nasa ASEAN community po tulad po ng Indonesia, Thailand at Malaysia po. So compare sa mga nasabing bansa po na nabanggit ko, mas mataas na sa ngayon ang bilang ng mga Pinoy tourist na pumapasok po dito sa Japan. At dahil nga daw po sa gumaganda din at lumalaking economic status ng Pilipinas, it's possible po na yung mga kababayan natin ay magkaroon ng tumaas yung income nila at considered a source of tourism para po sa Japan. Kaya maaaring gawin din nila ang same policy sa Pilipinas na magkaroon na po ng no visa entry. So yan po sa ngayon ang nakikita mga reason kung bakit maaaring
umpisahan na ng Japan government ang pagkakaroon ng no visa entry nga para po sa atin. So ulitin ko po, ang tatlong main reason ay ang pagtaas nga po ng bilang ng mga Pinoy tourists na pumapasok sa Japan sa ngayon. Then number 2 po ay yung magandang bilateral relationship ng Pilipinas at Japan. At number 3 ay ang visa policy ng Japan for ASEAN countries po. Okay? So next naman, matapos natin pag-usapan yung good side, punta naman tayo sa bad side o mga dahilan kung bakit hindi pagagawin ng Japan ang pagkakaroon ng no visa entry para po sa ating mga Pilipino. So ito po ang tatlong dahilan din po. So number 1 in the list po ay dahil sa dami po ng overstayer ng mga Pilipino dito sa Japan. So ito din ang nakikita kong malaking factor kung bakit hindi ginagawa ng Japan na magkaroon po ng no visa entry for Filipino until now, dahil taon-taon po ay tumataas ang bilang ng mga overstayer na kababayan po natin. So ayon po sa data ng Japan Immigration Office na nakuha ko po sa kanilang official website, so as of year 2023, umabot po sa 5,069 na Pinoy po ang overstayer sa ngayon dito po sa Japan. So tumaas po ito ng 407 katao compare noong year 2022. Yung data for year 2024 naman po ay wala pa po silang nilalabas at maaaring malaman pa by April this year 2025 po. So makikita sa ranking na panglima po ang Pilipinas sa dami po ng overstayer dito po sa Japan. Nangunguna po yung Vietnam, then Thailand, South Korea at China. Makikita nyo rin po sa ranking na maraming overstayer mula po sa mga bansa na mayroong no visa entry po policy po ang Japan, at ang Pilipinas ay nasa top 5 na kahit na wala pa pong no visa policy. So it means daw na malaki ang possibility na mas lalong tataas po ang bilang ng mga overstayer dito sa Japan kapag inumpisahan o ginawa na nila yung no visa entry para po sa mga Pilipino. Dahil po sa taas ng bilang ng mga Pinoy overstayer sa Japan, wala din magawa ang Japan kundi ang higpitan pa ang visa approval at huwag gawin sa ngayon ang pagkakaroon ng no visa entry daw po. Okay? So yan po yung number 1 reason. Punta naman po tayo sa number 2 reason po ay ang pagdami din ng mga pumapasok sa Japan na kababayan natin na nabibiktima po ng human trafficking at iba pang illegal migration po. Marami din po ang nakakapasok ng Japan dahil po sa paggamit ng mga fake documents at mga fake identity. Dahil sa mga ganitong pong cases, nananatili pa ding mahigpit ang Japan para po sa mga papasok na Pilipino. Maging yung mga document na pinapasa po sa pag-apply ng visa ay kulang din ng credibility po dahil sa marami pa din po nakakakuha ng mga fake documents like yung passport po at mga documents na galing ng PSA. So dahil sa mga problemang ito sa bansa natin, nagiging medyo sensitive din po ang Japan sa pagbigay ng visa, at ang pagkakaroon din daw ng no visa entry ay magiging malaking problema para din sa kanila. Okay? So yan po ang number 2 reason. Then the third one po is nakikita sa ngayon ng Japan kung bakit din nila may sagawa ang no visa entry ay yung purchasing power po ng mga Pinoy tourists na pumapasok po sa ngayon dito sa Japan. So compared sa mga Chinese, Taiwanese, Koreans at iba pang tourists na galing po sa ibang bansa, malit daw po ang perang ginagastos ng mga Pinoy tourists dito po sa Japan. So karamihan sa mga Pinoy tourists ay pamamasyal or sightseeing po ang ginagawa at hindi gumagastos ng malaking pera para mamili or mag-shopping po sa bansa nila. Sa makikita nyo yung pie graph na ito sa picture, makita nyo dito sa picture nito, malalaman nyo kung ano-anong bansa ang malaki ang ginagastos sa pamamasyal dito po sa Japan, at wala po sa graph na ito ang Pilipinas. So dito sa graph makikita nyo yung number 1 is China, then Taiwan, then South Korea, then United States. So wala po dito ang Pilipinas. Okay? So in terms of financial capability, maaring hindi pa talaga napapanahon para magkaroon ng no visa entry daw ang Pilipinos sa Japan sa ngayon. So yan din po ang tatlong nakikitang main reason kung bakit maaring maging negative pa rin ang tingin ng Japan government para sa issue ng pagkakaroon ng no visa entry ng mga Pilipino dito po sa Japan. Okay? So as a conclusion po, in my own opinion, palapit na po tayo sa araw na magkaroon ng no visa entry ang mga Pinoy dito sa Japan, at ang malaking balakid po dito ay hindi ang financial capability ng mga
Pinoy tourist na pumapasok dito sa Japan, kundi yung bilang po ng mga nagiging overstayer na kababayan po natin. Kung maibababa po natin ang bilang na ito, for sure, magiging aggressive din po ang Japan na i-open na ang bansa nila para sa mga Pilipino. Subalit kung tataas ito every year, then may katagalan pa siguro bago mangyari yung inahangad po natin na magkaroon nga po ng no visa entry ang mga Pilipino dito po sa Japan. So for now, yung bilang po ng mga overstayer na Pilipino for year 2024 ay hindi pa po lumalabas. So let's pray na last year ay bumaba ito. Pero kung tumaas po yan, medyo hindi maganda yung impact po. Okay? Dahil nga sa biglang pagdami ng mga Pinoy tourist sa ngayon, meron ding possibility na simulan na nila ito. Subalit hindi ito magiging ganun kadali at open para sa lahat. Maaring umpisa nila muna nila doon sa mga maperang Pinoy talaga. Ika nga doon sa mga merong kaya at mayayamang kababayan natin. Malaki ang maitutulong nito sa kanila for sure, lalo na sa visa processing sa Japanese Embassy po sa Pilipinas. Siguro pinag-iisipan na nila din kung ano-ano magiging document na maaaring may pakita bilang patunay na mayaman ka talaga at mauprobahan sa no visa entry policy na gagawin po nila kung sakaling ipapa-implement nga po nila. Okay? So yan po yung personal opinion ko about this topic. So that's it po for this topic. I hope na nagkaroon na po kayo ng idea kung ano yung mga reasons na both negative and positive sides sa pag-implement po ng no visa entry na para po sa ating mga Pilipino dito po sa Japan. So please share this video at maraming salamat po sa inyong pakikinig.